Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Na palagi kong sinasabi, wag na ninyo akong hanapin sa Pilipinas. Dahil ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Noel de la Cruz. Sabi niya, pagbigyan po ng review yung Sarsilmas K12 Sport. Yan ang counterpart ng CC75. Almost the same lang sila. So wala tayo nung hinihingi niyang Sarsilmas sa K12 Sport. So, ang meron tayo ay CC75. At meron namang, nakalimutan ko na kung sino ang hindi ko nalista yung nag-request na i-review ito. So, ito ang i-review natin ngayon, CC75 SPO1. Noong nakaraan, ang ating ni-review ay yung 45. So, ito yung 9mm na ano. At bago natin na reviewin itong CC na ito ay gusto ko lang pasalamatan ng ating 39,369 na mga subscribers. Okay, maraming salamat sa inyong panunod sa ating YouTube channel, sa hindi ninyo pag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. Kaya tayo ay nag-YouTube ay para yung aking mga estudyante na tinutulungan ay dumami pa. Dati dalawa lang yun, ginawa ko ng 6 dahil ang kinikita ng ating YouTube channel ay sa kanila natin tinutulong dahil maganda naman yung ating kita dito sa ating kumpanya at wala naman tayong pinapag-aral na. So, pasasalamatan ko lang si Boy Omay sa kanyang pagpapalipad o pagpapakulay sa ating mga premiere. Okay, at yung mga nagpapadala dito sa ating GCash, itong number natin sa likuran. Thank you very much. Shout out kay Alfredo Isidro Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, Kuwait, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay Conrado Ilulelio, kay Junar Diaz, at yung isang ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. Yan, okay, at salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong din kayo. Okay, sana marami pa ang tumulong at nang madagdagan yung ating mga estudyante na tinutulungan. Okay, at yan, sa kahilingan ni Joel de la Cruz, wala tayong Sarsilmas K12 Sports. So, ang kaparehas niyan ay CC75. Okay, kung mapapansin niyo ito ay mabigat siya. Maganda ang kanyang weight. Okay, hindi ko natimbang. At solid na, okay, bakal ang kanyang receiver at ang kanyang slide. Okay, ang kanyang sight ay naka-fix na iron sight front at rear. So mapapansin niyo na meron siyang dalawang red white dot at one white dot dito. Pero ito ay napapalitan ito. Kung gusto niyo palitan, mapapalitan ito kasi ito naka-beaver tail. Ito. At ito namang front sight niya ay nakapin. Nakapin yan, tatanggalin yung pin po. So pwede ninyong palitan yan kung gusto niyo. At pwede rin ninyo itong lagyan ng red dot. Okay? Ang isa pang accessories na pwede ninyong ilagay dito, ito ay pang tactical. Pwede ninyo siya ditong lagyan ng flashlight o anumang accessories ang inyong ilagay. So, hindi na ninyo ito kailangan pang ipamodified. So, ang isa pang kinagusto ko dito, ang kanyang grip ay tama sa grip ng Pilipino na kagaya ko na maliit ang kamay. Saktong-sakto siya. Okay, checkin muna natin kung may chamber load. Okay, wala naman. Yan ang kagustuhan ko. Ang gusto ko dito sa baril na to. At yung kanyang grip ay rubber.
pero napapalitan din yan kung anong gusto nyo na pamalit yan. At ito ay may double action siya. May double action siya. Okay, at meron din siyang half cock. Okay? At maganda rin yung kanyang release magazine dahil naka-protrude siya. Hindi na ninyo kinakailangang magpa-extension kasi maganda siyang mag-release ng magazine. At maganda rin yung kanyang thumb safety ay ambidextrous na, left and right na yan. So ayan, ma-safe ninyo siya. Okay, at ano pa? Okay, ang model nga pala nito ay CC75 SP1. Okay? Ang magazine niya ay 19+1 ang magazine niya. Okay? At ang kanyang magazine ay maganda rin. Pag bumili kayo nito, dalawa ang kasama ang magazine. Yan. Ano pa? Ayan. Ang kanyang receiver ay matibay, makapal. Kung bubuksan natin siya, bubuksan ko. Mapapansin natin yung kanyang loob. Yan. May recoil spring pull and spring guide na siya. At mapapansin natin ang kanyang railing ay mahaba. Umpisa sa dulo at hanggang dito. Yung railing niya. Ayan, yung kanal na, ang ibig sabihin itong kanal na to, yung railing niya. Mahaba. At yung railing din niya dito, kung ano yung haba ng railing dito, hanggang doon din yan. So ang ibig sabihin yan, ayan na hindi basta-basta kakalog. Hindi basta-basta kakalog yan dahil ang railing niya ay mahabang railing niya. Umpisa dito sa dulo hanggang matapos yan ang railing niya. So hindi basta-basta kakalog ang kanyang slide. Yung ibang mga model, kapiraso lang ang railing. Okay? So ito, maganda ang railing niya. At ang loob nito, ito kasi experience namin, hindi masirain ito. Hindi ito masirain. Hindi ganong nasisira ito. At maganda ang bakal nito. Ito yung isa sa mga baril namin na matibay na ginagamit dito sa aming range. Ito yung mga lumang modelo pa na hanggang ngayon ay nagagamit pa namin kahit matagal na. So ayan ang nito. At ang kanyang trigger ay simple lang yung trigger niya. At siyempre pag ito ay naka-double action ay medyo swabe lang. Pero ang iingatan lang ninyo dito, ang nasisira lang naman dito ay itong trigger return spring dito. Yung trigger return spring. Pero madali naman siyang gawin. Itong spring wire na 1 mm lang. Gagayahin lang ninyo siya. Madali lang siyang gawin. So ito ang ginagawa kong trigger return spring. Kagaya nito, ayan, wala na siyang trigger return spring. Okay? So, ayan, wala na siyang trigger return spring. Pero madali lang itong gawin. Ewan ko, parang may video na rin ako nito. At may video na rin ako nito kung paano ito palitan ng trigger return spring. Okay, panunorin na lang ninyo. Yun lang ang nagiging nito. Pero matibay ito. Hindi basta-basta naman nasisira yung trigger return spring. Lahat naman ay nasisira. Pero ito, dahil nga sa bugbog na kagagamit dito, yun ang kadalasang unang nasisira dito sa baril na to.
Pero hindi madaling masira, matagal. Kaya kung kayo ay bibili ng ganito, ang mga gagawin niyo yung reserva, isa na yung trigger return spring. Yan. At saka shock valve. Kasi pag nawala na yung shock valve nito, kamukha nito, ang nasisira naman diyan, ang napuputol naman ay itong slide stop. Ito napuputol to. Kaya nangyari dito, ang ginagawa ko ay itong 5mm na barina, itong 5mm na barina, pinuputol ko yan dito dahil ito matigas ito. At yan na ibinubutas ko na dito yan. Saka ko ngayon wini-welding na dito sa likuran. Ayan o, kamukha nito. Nakabutas na yan, naka-welding na yan sa likuran. At ito ang matibay na materyales dyan. So ayan ang review ko dito. Pero hindi basta-basta ito nasisira ha. Nasira lang ito kasi nga nagamit ng wala ng shock valve. Okay, napaka-importante ng shock valve dito. Dahil pagka napabayaan ninyo yan, ang isa pang mangyayari dyan ay itong barrel niya na ito, palibasa ito ay manipis, ito magkakrak din to pag hindi ninyo iningatan yung kanya shock valve. Okay. At mas maganda kung gagamitin ninyo ito, maglagay kayo ng langis dito. O di kaya grasa, itong parte na to. Para maganda ang laro niya. Kasi ito ang kumukontrol sa kanyang sa kanyang recoil ito. Dito yan, dito nakaganyan yan. Gumaganyan yan siya dyan. At ito rin ang nagdi-disengage dito sa kanyang lock, dito sa ibabaw ng barrel. Ito. Kumbaga sa 45, ito yung kanyang pinakang barreling. Kaya yan ay ganyan ang korte. Okay, pag pumutok siyang ganyan, ay nakaganyan siya. Pag umatras kasi yan, ay bababa itong barrel. Ito nagpapababa. Ito ang kanyang barreling. Pinakang barreling niya. Kung sa mga 1911. So ayan. At maganda rin ang kanyang, maganda ang kanyang, matibay ang kanyang groove. Ito matibay ang kanyang groove. Ang loob ng barrel. Pero may mga instances na napuputol din ito pagka hindi ninyo iningatan sa shock valve. So yan, ang dapat ninyo ditong ay kung may mga ganito kayong barrel, lahat ng sisi kahit pa sisisyado yan, yung kanya shock valve ang napaka-importante. Pagka alam ninyong may crack na, may bitak na, palitan na ninyo ng bago. Na kailangan may mga reserva kayo niyan. Yan ang At saka yung kanyang yung kanyang trigger return spring. At saka may nabibili rin may mabibili kayo na mga modelo na mga trigger na may mga adjustment na. Pwede ninyo siyang palitan na may mga adjustment na. Kung gusto ninyo yung mga trigger travel, makontrolan nyo. Pero mga original yun na mabibili ninyo. So far, ang masasabi ko dito, in total, ito ay matibay. Ito ang isa sa mga choices ko na, kasi nga, purong bakal at matibay ang bakal nito. Kita nyo, tagal na nito. Baka ito, mga 30,000 na naiputok dito. At ang isa pa dito, ay lilinisan lagi ninyo yung kanyang extractor. Kasi pag hindi ninyo nalinisan yan, misa nagmamalfunction yan. Okay? Kamukha nito, napakadumi na. Okay, so yan ang masasabi ko dito sa CC75. Isang napakatibay na baril. At kung may mga issue man, ay yun lang nasabi ko na nagiging issue nito. Napaka minimal naman yung issue, hindi masyadong masirain. At kung pwede ninyo siyang palitan ng mga accessories, may nabibili naman. At saka ang isa pang kagandahan nito, meron itong firing pin safety block. Ito, firing pin safety block. Pag pumalo ang hammer nang hindi kayo naka-trigger finger in, o hindi ninyo naka-press ang trigger, hindi yan puputok. Kasi nga naka-block yung firing pin kahit pa yun ay pumalo ang hammer. Okay? So, yan ang isang maganda pa rin dito.
sa ano nito. At ang design ng kanyang slide at barrel, yung kanyang locking block ay parang sa 45. Yan o, may parang hasang dito. Okay, so yan ang masasabi ko dito sa barrel na ito. At maganda siya. Kahit pa yung ano niya, yung kanyang firing pin, matibay din yung firing pin ito. Although nasisira din naman, pero matibay din ang firing pin. Ayan lang ang masasabi ko dito sa baril na ito. At kung kayo ay may iba pang may dadagdag, ay please comment down below para natin may share sa ating mga kababayan na gusto ring magkaroon nito. At kung meron kayong ganito, kung ano man ang experience ninyo dito sa ganitong model ng baril, dahil itong Sisei Shadow ang sumisikat ngayon sa mga kompetisyon, dahil nga yung trigger niya napakaganda ng trigger niya, lalo yung mga Sisei Shadow na makakabili ka ng mga parts na original na pwede mong ipalit yan. Okay? At hindi nga masirain ang mga mekanismo nito. Kahit itong nandito, hindi ito masirain. Basta, siyempre, ingatan mo rin. Okay, ito ng inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana nagustuhan din ninyo yung ating mixing video. At please like and share yung ating mga video para lumaki pa yung ating video at mas marami pa tayong matulungan. Okay, itong inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.